Sikat na naman ang mga Marcos sa international stage. Marcos Senior noon, si Junior naman ngayon. Sumikat naman to dahil sa yung tatay niya sikat na sikat dahil diktador. Yun po sa mga anong tawag doon, mga ill-gotten wealth, di ba? Yan, yan po yung sikat na sikat yung si Imelda, sikat na sikat po sila. Celebrity po sila nung panahon ng tatay niya. Pero ito po, panahon naman ni Marcos, sikat na sikat kasi siya lang po ang tanging presidente na pinamigay. Hindi po kasi maunawaan niya na ibang lahi. Ang ibang lahi po kasi, kahit na alam na nilang may kasalanan, basta citizen nila, kinakailangan nilang protektahan. Remember Pemberton? Naalala niyo yun, yung kay Laude? Kasi galit na galit siya no? Dahil parang pineke siya Ang 4 na alas ng Pilipinas, Cuadro Alaser. Yan. Hindi naman siya makikiusap sa ibang leader ng ibang bansa. Di nga niya naligtas yung binitay sa Kuwait last year, di ba? Sabi niya pa, I deserve. Wala talaga. Yan po ang aasahan nyo. Hello, Kuya Buds. Reaction mo po sa isang pulis na viral ngayon na kinasuhan ng gobyerno natin. Yung mga vlogger nga po na hindi tao sa gobyerno. Ito lang po yung mga vlogger nga po na pribadong citizen. Galit na sila, iniimbestigahan. Wala lang sila maikaso Meron si Abinis, di ba? Nahanapan ng butas. Pero yung 40 o 37, wala po sila maikaso talaga. Pero gusto nilang imbestigahan at gusto nila balak nilang komprontahin. Yan pa kayang police. Matindi po kasi yung impact nung sinasabi niya, di ba? Kaya po expected na po natin yan na lahat po ng kukontra, no? Lahat po ng maski nga yung mga vlogger na kumukontra, ginigipit. Yan pa kayang mga pulis. Alam niyo naman po yung mga nag-aral po tayo ng CAT at ROTC. 'Di ba? Merong 11 general rules. Obey first before you complain. 'Di ba? Tutunayan niya na ino-obey niya naman bago siya mag-complain. ROTC, PUP, Trinity, 69. Mahal ng taong bayan ng mga Duterte, Kuya Buds. Correct. Hindi po minahal dahil alam niyo yun, hindi naman po minahal dahil kung saan-saan. Minahal po sila. Ayan. Yes, the Netherlands has unique approach to drug laws. While drugs are not fully legalized, the country has a policy of tolerance for certain substances. Here's a breakdown. Cannabis. Yan po, mga marijuana po yan. Yan. Soft drugs. Besides cannabis, other soft drugs like certain mushroom, have historically been treated with leniency. Hard drugs. Drugs like cocaine, heroin, ecstasy, and methamphetamine are illegal. Possession, production, and trafficking are prosecuted through the Netherlands emphasizes harm reduction over strict punishment for users. Ito kaya po sila yung illegal nga raw po pero Netherlands emphasizes harm reduction. Example, needle exchanges, drug testing at festivals. Okay. So hindi po sila hindi katulad dito na pag droga talagang kulong sa kanila. Bagamat bawal, may mga tinatawag silang soft drugs at merong mga legal talaga. Yan. May binibenta lang ng sukat. No? 5 grams lang. Tsaka doon mo lang pwedeng gamitin sa mga cafe, etc. So ibig sabihin tapos mas gusto nilang protektahan yung mga addict kaysa ikulong. Alam niyo 'yun? So yung mga needles, nagbibigay nga po sila ng mga libreng paraphernalia para hindi maghiraman ng needles, iwas AIDS.
at saka yung drug testing pag may mga festivals. Dahil gusto nila maiiwas yung tao nila, hindi po kaparusahan. Kaya po, iba culturally, iba yung approach, no? Tama yon, may mga legal at may mga illegal pa rin. Pero, hindi po nila eh. Sa isa nga nabasa ko, yung illegal yung possession, pero pag gumamit ka, hindi ka naman huliin. Kinakailangan mo lang i-declare kung ano yung tinira mo. 'Di ba? Magkaiba po. Dito po sa atin, wala pong distinction ang marijuana, ang tinatawag na soft drugs. Di ko nga alam na may soft drugs pala. Soft drugs pala eh. Soft drinks lang ang alam natin. Mga kababayan dito sa Hong Kong, tara po sa Peace Rally sa March 30 sa Tamar Park. Bring your baon po sa March 30. Salamat po. Ayan. Saan ba yung Tamar Park? Kasi makaiwas sana tayo sa dayan kung may manual counting prior to transmissions. Madidefeat din Roy Bautista. Madidefeat din yung computerization. Alam mo kasi, Roy Bautista, kaya po tayo nababasa ko yung comment sa Facebook. Para daw ako si Aping Daldal. Vlogger po kasi ko. Kaya ako Ito po ano yung sinasabi? Ano yung sinasagot ko? Yung sa dayaan. Kaya po tayo nag-computerize dahil sa tagal po ng manual counting. Doon po lumalabas. Sa manual counting po kasi ganito po. Mula po sa presinto, may dayaan na, di ba? Kasi kung walang watcher yung kalaban eh. Halimbawa, president, imbis na Marcos ang nakalagay, ang binasa Duterte. Ganun po yun. Wala namang watcher eh. Doon pa lang, talo na. Ikalawa, sa transmission ng balota, ang dami po nangyari na panalo doon. Para hindi ma-transmit kasi hindi po automatic na yung balota mo. Manually dadalhin mo 'yan sa may city canvassing o kaya sa municipal canvassing. Manual po yung kaya marami pong panyanyari na inaagaw yung mga balota. Wala na, hindi na makakount yun. Kaya po nag-resort sa computerize, no? Ngayon, gusto nyo mag-revert, babalik na naman tayo sa dagdag bawas. Mahirap po yun eh. Samantalang sa computerized counting, mag-hire ka lang ng mga computer engineers. Tayo po kasi hindi natin maisip paano nagkakadayaan, paano maiiwasan ng dayaan. Naalala nyo yung tumatakbong vice mayor? Yung naglantad, ganito pwedeng dayain. Pero alam ko rin kung paano maiwasan. Alam po yan ng mga computer. Pag nalaman nila kung paano pwedeng dayain, alam din nila kung paano i-reverse o paano i-check yung dayaan. Mas mabilis po yung bilangan, mas nababawasan po yung time para makapandaya yung mga tao. Kaya hindi po ako naniniwala na Tsaka iba na po. Dati, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa, isang presinto, 200. Marami na yun. Pero ngayon po, 1,000 na po per presinto kasi hindi naman magbibilangan eh. Hindi naman magmamanual eh. Kinumbayin na nila yung mga presinto. Nawala ako. Nariyan pa po ba ako? Naka-live pa po ba ako? Kasi namatay po tong monitor ko. One nga po uli. Boss Bats, ano masasabi na imbestigahan ni Amy Marcos tungkol sa paghuli kay Digong? Wala nang problema imbestigahan eh. Wala na. Real talk po. Wala naman nangyayari dyan sa mga imbestigahan nila eh.
Ano po ba mga bunga niyan? Isa lang po ibubunga ng lahat ng investigasyon. Mapa Senado, mapa HOR. Ang lahat ng investigasyon nila para pasamain yung mga Duterte. Yan lang po yun. Nagbobolahan pa ba tayo? Ang tagal-tagal na yung mga investigasyon na yan. Lahat po yan nakatutok para pasamain yung mga Duterte. Wala na po yan. Nakakulong na po si Tatay Digong. Kaya nyo pa, walang power. Kayong mga senador, mga congressman, lalo na kayong mga senador, mga wala kayong power. Kaya dapat palitan natin lahat ng mga senador ngayon. Dapat ang iboto natin panay mga Duterte para marunong silang pumalag. Lahat yan, mga wala naman yung mga yan, dakdakan ng dakdakan, patalinuhan kunwari. May nahita ba tayo rin sa mga, wala tayong nahita dyan. Kasos lang yung investigasyon. Tamar Central po. Asa Central ba yon? Good morning, Boss Buds. Nakaabot din sa live mo. Matagal din akong hindi nakapanood sa live mo. Watching from Dubai. Ruth Adbong. Solid, straight, PDP laban tayong lahat. Kumukuha lang yan si Aimee ng popularity. Tama ka, boss. Gusto nila pasamain ng Duterte pero di nila maloloko mga tao. Katulad ngayon, meron yata silang mga ano na naman ngayon sa DepEd. Wala. Panay pagpapasama pa. Nagsawa na rin tayo. Lutasin nyo yung mga problema. Imbestigahan nyo yung mga problema. Saan napunta yung ano nangyari sa Maharlika Fund? Ano, 2 beses pa lang nag-imbestiga yung Supreme Court, naliwanagan na kami lahat eh. Di ba? Oh, yung kinuhang PhilHealth, wala na. Ipopondo sa mga napondohan na. Kung ganyan ba naman sana kada unang yung sa PhilHealth na lang, tignan nyo yung may silbing investigasyon. Unang araw ng investigasyon, oral ano tawag doon? Oral defense ba? Oral argument ng PhilHealth. Ano lumabas? Hindi totoo ng PhilHealth ay umaapaw ang pera. In fact, bankrupt ang PhilHealth. Kaya ang realization ng tao, bankrupt pala, bakit kinunan pa ng pera? O ikalawa, doon na natuklasan yung tulay. Yung tulay na binadgetan na, iniutang na sa Korea, binadgetan pa ng JA, kinunan pa yung PhilHealth para ipambudget doon. Hindi pa rin nasisimulan. Ganun po yung may silbi. No? Ganun po yung may silbi. Hanggang ngayon, yung Senado, Bureau of Immigration, bakit nakatakas si Alice Go? Nakabalik na lahat si Alice Go. Mapapawalang sala na si Alice Go. Bakit nakatakas si Alice Go? Ay, puta, dakdakan ng dakdakan. May napakulong na ba sila na immigration? Wala. Alice Go pa rin. Kala, Blanco din, Bistado din mga Marcos. Ay, hindi pa po nagsisimula yun. Wala pa pong hearing dun. Ang daming yung dapat i-hearing eh. Makakatulong pa ba kayo na yan si Duterte? Ano pa kayo may kasalanan kayo. Puta. Lalabas niya sa hearing, walang may kasalanan. Pustahan tayo, walang may kasalanan. Lalabas niya sa hearing, sumunod lahat sila sa batas. Yan yung gustong palabasin ng hearing. Walang kasalanan ng ating gobyerno. Sumunod lahat sa batas. Kung napatunayan man nila na may kasalanan, anong gagawin? Wala din. Huwag na kayo mag-imbestiga-imbestiga. Huwag na lang natin silang iboto para magkaroon ng silbi yung mga susunod na investigasyon. Tanim kaso, tanim fake news po, boss, mga ABS-CBN at Arnold Clavio.
Kalungkot ang government natin watching from Japan. Done deal. Oh, done deal na nga eh. Wala naman po, si Claire na lang naman po ang abogado ng pamahalaan na tumatanggi na nakipagtulungan sa ICC. Terminate na po sa SMNI Facebook pages. Kawawa talaga yung ginagawa nila sa SMNI at Pastor Kibuloy. Walang katapusan na terminate. Laban lang mga taga-SMNI, mga KOJC. Talagang ganyan pag palapit ka sa Pangulo. Yun ang pinakamalaking kasalanan ni Apollo Kibuloy. Kaibigan siya ni Pangulong Duterte. Si Jaime Marcos, kunwari, nagbibisaya, hindi naman niya naintindihan pinagsabi. Sobra naman kayo. Baka matagal ng matagal ng Bisaya yung nanay niyan. Baka naman naintindihan niya. Boss Bads, tama po yung cultural na sinasabi nyo, yung mga parusa sa Muslim countries. Grabe po, pero di kinasuhan ng ICC. O nga po, nakakainit lang ng ulo. Boss Bads, terminate na po ang SMNI. Ayon kay Chang Kabuto. Walang gagawin ng gobyerno dahil wala talagang balak gawin. Mag-imbestiga nagkakainan na lang sila ng catering kumikita. Tingnan nyo kung sino yung may catering. Kung sino yung may catering service. Pinagkitaan. Believe din ako sa SMNA, may dignity talaga sila. Sa SMNA na lang talaga, lahat ng mga rally sa SMNA nyo na lang mapapanood. No? Lahat ng mga press conference ni Inday Sara, lahat ng mga press conference ni Harry Roque, Medaldea, kahit na sino. Basta Marcos Romualdez Araneta, yan ang mga pesting pangalan. Tanim kaso, tanim bala, tanim patay, tanim kasinong ngalingan, tanim drugs. Diyan sikat si Marcos, sir. Nakakatawa, no? Yung namatay last year ba? 2020 po, isisi pa rin sa drug war. Nagsisimula pa lang ang laban, boss. May 4 pang Duterte, marami pang araw na darating. Iniinis lang ni Roque ang media, kaya ganun si Roque. Wala po ako, hindi po ako against kay Roque. No? Hindi ko po siya, kasi kailangan natin ngayon mga tunay na kakampi. Si Roque po, tunay na kakampi yan. Ang point ko lang, tama si BP Sara. Nag-a-apply siya ng asylum eh. Di ba? Ang kailangan natin, focus sa kaso. Boss Bads, ako'y nang lulumo sa mga utang ng Pinas sa paano kaya natin mabayaran palaging utang, wala namang investor na pumapasok. Correct. Di ba? Yan pong utang, pag yan po ay nanganak ng mga investors, panalo tayo. Kay Tatay Digong, nanganak po ng investors. No? Kaya tuloy-tuloy lang. Ganda ng Pilipinas. Wala pong problema sa utang kung ito po ay nagiging puhunan mo. Lahat po na negosyante, umuutang po yan para puhunan. Pero kung ito po ay pamimigay mo lang, kahit po sa tao di ba? Umuutang ka para ipanluho mo. Kahit namatay sa Ising, Duterte pa rin. Biruin mo yun, namatay sa Ising, wala nang kinalaman sa droga. Boss Bads, ako'y yung katabi ni Aling Sheila, namatay pala anak nun sa fraternity war, hindi na sa drug related. Matutuklasan naman po yan kung sila kasama doon sa 43. Yari po yung mga sa ICC. Puta, wala na. Nawala 3 FB page ng SMNI sa Facebook, Boss Bads. Grabe, puro sila tanim. Ano pa papanooran natin ng live pag may mga rally? Ay, nako. Boss Bads, nangutang na sila para pambayad sa ICC at impeachment kay Sara at pang-ayuda at pang-eleksyon ng mga aso nila.
Yung sa pambayad sa ICC, medyo hindi po tayo sigurado diyan. Yung pong ayuda, siguradong sigurado tayo diyan. Eh saan ba kukunin 'yan? Ano ba 'yan? Kinita ba natin? Wala naman po 'yan. Boss Bats ba at saka yung ayuda ayon kay Vice President Sara Duterte ay legal na pagbili ng boto. Oh, yan po yun. Kaya to answer your queries, naniniwala ko riyan kay BP Sara. Kahit buhay pa nga boss, sinama. Yun ang malupit. Buhay pa, sinama na sa EJK. Ano akala, tapat, sayang, God bless, Boss Buds. Huwag mong patulan ng iba na issue na wala kaming mapapanood. Ano daw? Iba na issue na wala kaming mapapanood. Hindi ko maintindihan. Huwag kong patulan at wala kaming mapapanood. Crippled the online signal of credible news para lumabas na news blackout, same kay Marcos Sr. Ang problema po, ang pagkakaiba po noon at ngayon, wala namang social media noon eh. Ngayon po may social media. Watching Rome, Italy, good job Kuya Badong. I-news blackout natin ang mga media niyan, sa mga DDS vloggers na lang tayo manood. Ako magbabayad. Dapat ang gawin ni, saan yung binabasa ko? Watching from Italy. Yan. Advisor po si Attorney Roque ni Pirardi at sabi ni BP Inday, hinayaan niya mag-focus ng asylum si Attorney Reques sa Netherlands. Ang masaklap pa niyan, pati yung mga namatay sa COVID-19 nung pandemic, sabihin nila Duterte pa rin, boss. Tanim EJK. PRRD, bring him home. Vote straight PDP laban, Team Duterte. Dito sa amin, bigayan na ng bayad sa boto ang haba daw ng pila. Tingnan niya. Noong pinalis si Marcos Sr., maraming natuwa. Ngayon, maraming galit. Beng-beng na yan si Marcos para mate. Kala ko kung ano yung beng-beng. Boss Buds, tanong lang, si Anyo po ay tapat kay Tatay Digong. God bless, Boss Buds. Hindi ko po alam kung ano po yung istorya ni Anyo eh, no? Ang problema kasi, umamin na nga yung presidente na sila yung nagpahuli. Di ba? Naghahanap pa kayo ng ibang misisisi. Kumbaga, naghahanap pa kayo ng mga yung pinakaulo, umamin na nga na pinahuli nila. Ngayon, kung si Anyo, hindi ko makuha yung bakit nyo isisisi kay Anyo, anong problema. Tauhan po siya ni Marcos. Siya po ay sa intelligence ni Marcos. Hindi ko na matanda kung ano siya kay Marcos. Oh, yun po yun. Kung tauhan ka, syempre susunod ka sa amo mo. 'Di ba? Ganun lang po yun. Hindi ko alam yung si Marcos na nga po nagsabi na sila nagpahuli. Dahil sa request ng Interpol. Yun lang po yung medyo sablay. Eh kaya naman nag-request yung Interpol kung may request nga ang Interpol dahil sa ICC. Okay. Kanya-kanyang pananaw yan eh. Pero yung mga abogado nila, yung mga matitino nilang abogado, DOJ, sabi, done deal na yan eh. Tapos na, hindi na siya sasagot kung yan ba ay pagtugon sa... Obvious naman na sumunod tayo sa ICC. Kaya nga sila, di ba? May kaso ngayon eh. Pinapoproduce sa kanila si Tatay Digong. Habeas corpus. O sa FB page ni SAS, andon link ng mga pages ng SMNI. O yan. Sa mga naghahanap po ng bagong pages ng SMNI. Tapat daw yan kay PRRD.
Kung si Anyo at Gibo ay trinerdor nila si PRRD, sayang naman ang friendship nila kay PRRD at mga pangalan nila basta-basta. Alam niyo po, tukuyin niyo po yung ako kasi kung yung kalaban, kunwari ang kalaban mo yun, uunahin mo ba yung mga bata-bataan lang? 'Di ba ganito po usually? Halimbawa si Torre, lantad na lantad, 'di ba siya? Oh, normal po 'yun na magalit tayo kay Torre kasi si Torre gumagawa pa ng mga ibang issue para ma-spread pa yung galit, hindi na lang dun kasi ayaw nila na si BBM tayo magalit. Alam niyo po yung ginagawa ng iba? Si BBM na nga po umamin eh. Na kaya nila ginawa yan pagpapahuli kay Duterte dahil tumugon sila sa Interpol. Ano pa ba ang, alam nyo, pinapalabnaw nyo lang yung galit ng tao. Eh. Gusto nyo lang magalit sa iba pang tao para hindi na focus ng galit si BBM. Umamin na nga yung principal na siya mismo. Sila mismo yung nagpahuli dahil tumugon sila sa Interpol. Yun lang ang sinasabi niya. Dati po, ganito po sa pangkaraniwan sa pangkaraniwan, halimbawa, eto, ikaw ba lookout ka, nahuli yung lookout, paaminin para kung sino yung mga main, yung mga taong talagang mga pangunahing suspect, di ba? Lookout lang yung nahuli. Dito sa atin, nakita na natin ang humuli si Torre, hindi po dinideny dahil naka-video, walang denial kay Torre na siya mismo yung humuli. At yan po ay utos ni Marbil. So dalawa ng pangunahin, di ba? Sila po yan eh. Tapos, umamin na rin si BBM na ito po ay pagtugon. Oh, ngayon, hinahanap natin yung mga lookout. Baliktad tayo. Umamin na yung mga principal. Ang gusto naman natin hanapin ngayon, sino kaya yung mga lookout na yan? Kumbaga sa nakawan, ganun no? Yung mga nagbukas ng yung mga mismong kumuha ng mga alahas sa kahadeyero, natukoy na. Yung mismong umakyat dun sa bahay, yung nagbitbit, nagtago ng mga alahas, yung mastermind, ako nagplano. Natukoy na lahat eh. Ang gusto nyong tukuyin, yung mga lookout doon sa kanto. Kaya medyo nag-iisip ako, anong klaseng pag-iisip? Reverse. Ang gusto na nating malaman ngayon sino yung mga lookout? Natukoy na natin yung principal na suspect. Kumbaga sa krimen, tukoy mo na yung principal suspect. Lahat ng principal suspect, lahat ng involved, ang gusto niyo na malaman ngayon, sino yung mga lookout? Sino ba yung mga lookout dyan? Yung lookout doon sa kanto, imposible naman walang lookout dyan. Pag-usapan natin yan. Yan pala ang lookout. Sa lookout na gusto niyo mag-focus. Yan po ang maliwanag na dinadivert kayo. Magagalit kayo sa lookout. Ito yung main okay, hindi pa babuo yung istorya. Hindi pa ba malinaw sa inyo istorya? Yung presidente ng Pilipinas, magkaaway sila ng mga Duterte. Ano ba bang istorya ang bubuuin nyo? Tayo nang huli, tayo nagsuko. Ang hindi lang nila maamin, na inaamin naman ni Minardo Guevara at saka ni Boying, ang di lang nila maamin, ito po ay galing sa ICC. Sino kaya yung mga lookout? Yun ang kinakailangan nating malaman. Yung lookout, kasi importante yun. Wala na po importante. Ayan na nga, lantad na nga. Wala na nagsasalita. Nakakalungkot talaga isipin ng mga batas ni Marcos marumi.
Halatadong lahat planado. Kaya nga, give sec anyo the benefit of the doubt. Ano pa bubuin yung istorya? Hindi pa ba malinaw sa inyo yung istorya? Magkalaban yung Marcos at Duterte. Mayroong ICC warrant. Gusto nila ma-eliminate yung mga Marcos, yung mga Duterte. Boss Bats, bakit yung mga reporters ng GMA7 kung hindi manyakol bastos sa mga matatanda? Mahirap po ipaliwanag yan. Di ba yung anak ni Ninyo Mulak sa GMA din na ano yun? Di ba? Namolestya. Tanong nyo sa kanila. Baka naman nagkakataon lang. Pag mga molesya yata, hindi. GMA. Kasi kung sa ibang bansa po yan, natuklasan yung kay Arnold Clavio, matagal na tanggal yan. Di ba? Pinababantayan sa'yo sa... Tayo, kailan lang natin natuklasan? Alam na natin yan si Balabagan, istorya ni Balabagan. Pero kailan lang natin natuklasan na si Balabagan ay nabuntis ni Arnold Clavio. Dapat yun, nung natuklasan at ayaw mag-sorry ni Clavio, ayaw niyang maghayag. Vote straight Team Duterte. Yan ang importante. Iboto natin ang lahat ng Team Duterte. Diyan po tayo maililigtas natin si BP Sara. At by helping Sara, by helping Sara, we are actually helping ourselves. By helping Sara Duterte na mapaglabanan niya yung impeachment trial sa pagboto natin ng mga kandidato, we are actually helping the Philippines. Kasi magiging presidente siya. Nakita niyo naman kung gaano ka-decisive. Marami kami nasasaktan kay Tatay Digong kung batas man ni Marcos sa amin dasal. Kung anong tulong ng Panginoon nito, lahat ng pangyayari may kahinat na rin nito lahat. No more Marcos. Someone give Tatay Digong Duterte advance info about the warrant of arrest. Give him the benefit of the doubt. Alam na po ni Tatay Digong yung warrant of arrest. Kaya lang yun nga po, balang araw may re-realize natin pagtapos na yung mga galit, pagtapos na yung mga luha, sisikat din ang araw. At ito'y iyong masisilayan. Hindi. Kanta yun. Kung wala na ang mga luha, pagod na ang iyong isipan, ganyan ang buhay na dumadaloy. Lulu, thank you very much sa $2. Maliligtas natin ang Pilipinas kung iboboto natin lahat ang Team Duterte. Correct. Support Duterte team. PDP vote. Boss, ano po meaning ng M sa GMA? Katulad din po yan ng Arnold M. Clavio. Marami kami nasa yan. No more Marcos. Give him the benefit of the doubt. Ako sa totoo, naniniwala ako na once na nakasama na ni PRRD, mahirapan na makalimutan yung matanda eh. Si Roque po ay accredited siya ng ICC. O di okay po, accredited po siya. Wala pong problema. Ang binabalita po natin, hindi po siya kasama sa legal team ni Duterte. Hindi po siya isinama ni Sara Duterte. Wala, nakikitaan ko ng pagka-bias ang ICC. Siyempre naman, bias talaga yun. Kayo naman. Bias talaga yun.
Yun na lang eh. Ba't nyo pakikilaman yung very internal? Dapat dun, pagsampa pala ng kaso, isampa nyo yan, may korte naman kayo. Di ba? Alam nyo yung, alam ng mga ICC yung kanilang mga rules eh. Sa mga bansang walang gera, last resort sila. Kung hindi na umiiral yung mga korte sa bansa na yun, pwedeng ireklamo sa kanila. Tanong, umiiral ba yung korte sa atin? Sabi ni Trillanes, Diyos ba daw si PRRD? Bakit daw minamahal ng mga tao? Sa tingin niya, Diyos lang ang minamahal. Human rights lawyer si Atty. Roque. Hindi, ano nga po, wala naman pong kumu-question kay Roque sa kanyang kakayahan. Wala po nagko-question kay Roque dito, no? Hindi po kino-question yung kanyang kagalingan, kahusayan. Wala tayong magagawa. Pa siya yan ng Vice President at anak ni Duterte. Na ang bubuuin niyan team ay kinakailangan focus. Ang bubuuin niyan team focus sa makakapokus sa kaso. Dahil si Duterte ayon kay BP Sara ay nag-a-apply ng asylum, hindi siya makakapag-focus sa kaso. May sarili siyang kaso eh. Ikalawa, 'di ba? Katulad ngayon, atake ng lahat kay Duterte. Isa pa siya sa sasagutin natin. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Nung nagtatago si anong pangalan niyan? Roque. Hindi natin siya iniintindi. 'Di ba? Hindi natin siya iniintindi. Ngayon, yung kay Anyo naman, mag-isip-isip din po kayo bakit parang ano po yung usapin kay Anyo. Kasi yan na yung principal eh. Bakit dinadami na sa Anyo para hindi ko po alam yung intention nung bakit biglang-bigla. Ayan po yung sinasabi natin na winawala tayong lahat sa focus. Kandidato ba si Anyo? Hindi naman. Siya ba yung principal suspect? Matatawag? Hindi rin. O bakit natin pagkakabala?